parang binastos mo. Opo. Yung batas natin, warrant sa ibang bansa. Mr. President, meron po bang pisikal na kopya ng warrant of arrest laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa ICC? Oh, meron. This came in. Actually, it came in. I received it from Secretary Remulla. Sir, is it okay if we give them a copies of the arrest warrant? Photocopies of the arrest warrant? Would that be possible? We will provide the PCO with a digital copy. We will publish it after this press conference and you can use it as reference. Wala ka namang kagalang-galang sa sarili mo kung lahat na lang ng warrant sa buong mundo pwedeng dalhin dito sa Pilipinas. Ganun po ang doctrine of sovereignty and independence at ng international law. Ako ang nag-bread ng rights niya. I was the one who placed him under arrest. So I have to make sure that he has to be delivered to the court who issued the warrant. Kasi yung sinasabi ng warrant, bring him to the court. Pero sir, just to be clear, alam mong dahil ka ang Hig ang ICC ang warrant eh. Alam nga naman, dali mo siya sa... Diba? Pero it's based on the Interpol. That's the Interpol request. Hindi pwede. Even yung FBI pag pumupunta rito, may aarestuhin, dumadaan sa sarili nating korte. Ayun. Oh, dito. Subukan mo may warrant ka rito, dali mo sa ibang bansa. So, ibig sabihin, hindi Yung nangyari yan. sinasabing judge-issued warrant ay judge at korte ng Pilipinas kasi walang nakalagay sa ating konstitusyon na binibigyan natin ng kapangyarihan ng kahit sino na foreign country na yung warrant nila effective dito. Wala kang makikitang konstitusyon ng kahit anong bansa na nagbibigay ng kapangyarihan sa korte ng ibang bansa na mag-enforce ng warrant. Bakit? Dahil sovereignty. Since nakalagay po na dapat nasundin ay ang batas natin. Okay. Ha? Ang batas na sinasabi ay ang extradition law. Kasi yung pagkuha kay Pangulong Duterte dito sa Pilipinas, Opo. papuntang Hague, ay tantamount to extradition. Extradition po yun eh. May nag-request ng isang bansa na, uy, may krimeng ginawa rito yung mamamayan. O isang tao, hindi lang mamamayan, kahit nagtago rito na foreigner. Yung mamamayan ay may ginawang kalokohan dito. Nandyan sa iyo. Kunin namin. Eto, may kaso rito. Mayroong proseso dadaan sa hukuman. Sa RTC, yan ay padadaan sa DFA. Ang DFA ay endorso yan sa DOJ. Ang DOJ ay magpa-file ng petition for extradition. Ha? Then, didinggin ng korte ng RTC. Pag sinabi ng RTC pwede o hindi, appealable pa sa Court of Appeals, may due process. Yun. May due process. Hindi pwede basta dalhin mo na lang. Nakakahiya tayo kasi ang Amerika ginagawa yan. Nagagalit yung iba sa Amerika. Pero, ginagawa yan ng mga Amerikano sa mga banyaga na may kasalanan sa Amerika. In fact, ang dapat na duty ng state ay protektahan ang kanyang mamamayan. Correct. Alam mo ba ang Amerika may batas? May batas. Ganito kaya ang mga bansang yan ay may self-respect, may dignity. Hindi sila pumapayag na yung mga banyaga ang nagdidikta sa kanila. Alam mo ba ang Amerika may batas, ha? Batas. Opo. Kapag ang mamamayan, kahit sinong mamamayan namin ay kinuha nyo, dinala nyo sa Hague, i-invade namin kayo. Tingnan nyo kung hindi totoo. I-invade namin kayo, kukunin namin yan. Kaya huwag nyo gagawin yan. Ganon ang isang matinong estado. Hindi ipamimigay mo yung mamamayan mo. Lalong-lalo na, diba, sinasabi may mga kaso daw dito, inimbista ng Quadcom, pwedeng idemanda rito. Ang first rule of extradition, kung merong kaso rito, dito muna, bago mo ibigay doon. Ayun. Sapagkat, may kaso rito, nandito, may jurisdiction ka over the person kung may kaso na sa korte. Opo. Bakit ibibigay mo sa iba? Ganon ka na ba kahina? Ganon ka na ba walang self-respect? Wala kang dignidad? Nahahayaan mo yung mamamayan mo ilitisin sa ibang bansa? Kaya marami nagagalit, ha?
Baka hindi nila alam. Mr. President, tingnan nyo kung anong ginawa nyo. Pero ako, wala akong pakialam. Kasi they say when someone is trying to make a mistake at hindi mo gusto, don't stop him. Ewan ko lang kung makakalakad ka sa labas. Itanong mo yung mga pangkaraniwan, yung mga masa. Opo. Galit po sa inyo, Mr. President. Pero wag nyo pong ngayong gawin na magtanong sa mga mamamayan, baka kayo mabato ng mineral water, ng itlog, ng barya, kung anong hawak, kasi galit po. Yan po ang mood. Hindi nyo alam yan kasi nandyan lang kayo sa palasyo eh. Yang ginawa nyo yan, not only is it a violation of our Constitution, kahiya-hiya po yung inyong ginawa, Mr. President. Okay. Anong sinasabi ng ating konstitusyon tungkol sa pag-aresto sa kahit na sinong tao, maging presidente, maging broadcaster, maging kung sino man? Eto, lahat po ng gagawin ng authorities ay dapat konforme sa saligang batas. Okay. Anong sinasabi ng saligang batas? Okay. Eto ang sinasabi. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin. Hindi lamang yung pag-aresto, paghalungkat sa iyong bahay, paghalungkat sa iyong kotse, paghalungkat sa iyong bag. Hindi pwedeng labagin. Kailan lamang pwedeng gawin ang pag-search o pag-aresto? No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Hindi pwedeng mag-aresto ng walang warrant. Okay, sinasabi nila, may warrant daw. Warrant ng ICC. Hindi pwede yung warrant ng ICC ay ipatupad sa Pilipinas. Sapagkat tayo ay may sariling batas. Hindi pwedeng yung batas ng ibang bansa ay ipatupad dito. In the same manner na yung batas natin ay hindi natin pwedeng ipatupad sa Amerika o sa Singapore. Halimbawa, sabihin ng Japan o sabihin ng, let's say, yung Czech Republic. Sa Czech Republic, legal ang marijuana. Okay. May pumuntang mamamayan nila rito, may dalang marijuana. Ba hindi? Ang batas namin legal to Ba't mo ako arestuhin dito? Ba hindi? Ang batas namin dito hindi legal. Arestado ka. Malinaw na malinaw yun. Okay. So, anong susundin na batas para sa pagpapatupad na warrant? Batas ng Netherlands o ng ICC? Yung charter ng ICC? O yung Rome Statute? Sabihin na natin, may jurisdiction? Hindi po. Hindi pa rin. Konstitusyon. Okay. Natin. At nakalatag po sa ating konstitusyon ang mga requirements kung paano maaaring arestuhin ang isang tao. Number 1, dapat by warrant of arrest. Hindi ng ICC. Kaninong warrant? Interpol? Hindi rin. Wala yan. Okay. Warrant na nanggagaling sa ating hukuman. Bakit? Dito mo arestuhin